I think it's a landmark decision kasi matagal-tagal na rin nating inaabangan yan eh. At matitigil na rin ang pagkuha ng pera sa PhilHealth kasi hindi pwedeng gawin na yung pera ng PhilHealth nakalaan lang sa PhilHealth at hindi mo siya pwedeng gamitin sa iba't ibang bagay. Yan ang unang-una dyan. Pangalawa, yung PhilHealth, yan lang ang isa sa pillars ng ating universal healthcare aside from health human resource, funding at saka infrastructure. Ang perang yan ay gagamitin natin para pataasin ang benepisyo or case rates at ma-decrease yung ating premium rates at in the long run, mabawasan yung out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan pag sila'y nako-confine. Yung nakasaad din sa sinulat ng ponente, nagpapasalamat po kami si Justice Amy Lazaro Javier na immediately executory yung 29.9 billion na hindi na permanent TRO na para hindi na ho sila makuha. At any rider provision sa GAA, ang ibig sabihin kasi niyan, nagkaroon ng probiso, gumawa ang Kongreso ng isang probiso na any excess funds ay kukunin nila. Hindi na yan pwede. Ang pera po ng PhilHealth ay para sa PhilHealth kasi special funds yan or naka-earmark. At yung contribution natin as direct contributors, atin po yun. At yun naman po syntax funds na sa bawat naninigarilyo, umiinom ng alak, na umiinom ng sugary drinks or nagbe-vape, yan ay pupunta dun sa indirect contributors, yung mahihirap nating pasyente, yung mga 4Ps, may kapansanan at senior citizen. Ang run rate niyan every year ay 74 billion. So ang kalupitan niyan ay nag-roll over sa 2025 this year. Hindi nagbigay ng budget. Zero ang subsidy natin for this year. So basically, ang utang ng government sa atin ay 60 billion plus interest kung babayaran. And then this year wala. And then dapat yan may pasok sa 2026 budget. Pero ang question na gumugulo sa isip ko, dapat nabayaran kagad ng nung sinabi ng Pangulo na i-return no September 20 ang pondo, dapat nilipat yan from the Treasury to the PhilHealth. Kasi naiisip ko lang, kinuha nila yung pera, 60 billion, bakit ang taxpayers ang magbabayad ng pera sa 2026? So, yung lost opportunity ng mga tao for that. Ibig sabihin, kinuha mo yon, ang dami mapapaglagyan yon. Ngayon, ang pagbabayad mo ay sa 2026 budget. Dr. Tony, isang tanong lang po. Kumuha ka, tapos Opo. isosoli mo sa 2026 budget. Opo. So, kailangan ma-discuss nila yon. Kasi, coming from a zero budget niya ng 2025, ang pwede kasing pagkunan yan, yung 60 billion, yung 74 billion this year, paano yon? And then yung 2026 budget, binibilang ko pa lang 187 billion. Do ang narinig ko, ang gusto nilang pa-approve ay 147 billion. Paano pa yung remittances ng PAGCOR at PCSO? Kasi nakalahad sa universal healthcare na may makukuha ka ng remittances. Dr. Tony, isang tanong lang po, ibig sabihin po ba na late yung desisyon na ibalik yung 60 billion sa PhilHealth and alanganin po ba, yun po ba yung safe na sabihin, alanganin yung pagbabalik kasi magpapalit na rin naman ng taon at ng fiscal year? Yeah, ang point ko lang, parang kasing when nagkamali kami, hindi pala pwedeng kunin, parang ganon. Sorry for the term, ninakaw niyo yung 60 billion, tapos ganun na lang at ang magpo-provide pa taxpayers money sa 2026. Hindi ba dapat magbayad sila right away? Bakit sa atin kukunin yon?
sa 2026. Kaya yun ang gumugulo sa isip ko whatever it is, dapat sagutin nila yung 60 billion plus interest plus yung this year, zero tayo mga kaibigan, kung naririnig nyo. Sanabi kasi, if you remember, Senator Chis Escudero and Senator Grace po, na may reserve funds ang sobra yan, dapat hindi kayo bigyan ng budget. Na pagkamali lang ang reserve funds, hindi pwedeng gamitin. Ito yung 2 taon na expenses na ginagamit yan for emergency purposes. But any excess funds, magagamit lang yan ayon sa batas. Pag i-increase ang benefits at saka pagbaba ng premium at out-of-pocket expenses. Mga kaibigan, the reason why I can speak like this because I was PhilHealth Director from 2016 to 2019. And then the Syntax Funds, kasama namin ang civil society with the government in the approval in 2012. So medyo, and then the signing of the Universal Healthcare Law, nandun din po tayo in 2019. Kaya medyo kabisado po natin itong mga batas na ito. Ngayon, kailangan so tayo lahat nasisihan. Pero dapat huwag nating kalimutan ng budget hearing ngayon. At dapat ho ito mabantayan ang budget. At alam nyo naman, pag nag-bicameral, hanggang mapirmahan ng Pangulo, baka mawala na naman ho itong perang ito. Kasi na-defund ho ang PhilHealth sa 2 bagay. Yung paglipat nila at yung zero this year. So dapat naman gawin nilang marami to. Narinig ko last week ang guest yung si President Edwin Mercado ng PCSO. Maraming gagawin tayo for this year. Yung YAKA program, which is the preventive arm ng PhilHealth. Tataasan natin yung benepisyo pag nagkakasakit ka para hindi ka naman nangungutang, namamalimos, hingi ka ng guarantee letter. Yan. Yung premium rate sa atin, babaan natin. At sana yung out-of-pocket expenses, yung pera na gagastos natin sa sarili nating bulsa, ngayon ay 46%. Sana naman, mapababa nila ng 30% para naman ang mga tao ay maiibsan ng problema nila pag sila nakukonfine. So, ang pagsasaya okay, pero we cannot declare victory too soon kasi alam naman natin ang milagro na nangyayari pagka nasa bicameral at pag napirmahan ng Pangulo, doon natin makikita ang tunay na nilalaman nito. Kaya dapat very vigilant tayo. Pero sa akin, I'll take this as a big win, is a landmark win, is a victory for the Filipino people. Papasalamat tayo sa mga petitioners na nagtanggol dito, civil society, the media, because this is for the people. Ang universal healthcare at Syntax ay dapat nating pangalagaan at ang pono na ito ay dapat nating palawigin upang sa ganun kung magkasakit ang mga tao, hindi naman sila maghihirap at maubos ang kanilang mga savings para sa pagkakasakit.